Marshall Peak, Kabanata 221. Talampas. Sa sandaling lumipat si Yang Kai, ang tatlong disipulo ng Ghost King Valley ay lahat ay nanunuya. Bagamat nakita ni Jin Hao at Liu Chengkun si Yang Kai na nagmamadaling lumapit sa babae, hindi sila nagpakita ni Katie Ting na panik. Sa halip, lalo silang inisyon, tila iniisip na ang babaeng ito ay may sapat na lakas upang madaling pigilan si Yang Kai. Hindi nagbago ang ekspresyon ng babae habang palihim niyang pinalapot ang kanyang Yuan Chi, ang kanyang pares ng magagandang mata na nakatitig kay Yang Kai na para bang nakatitig siya sa isang patay na lalaki, nang walang kahit kititing na emosyon. Nang mga 5 metro na ang layo niya sa babae, ang Yuan Chi ni Yang Kai ay mabangis na sumabog. Anyel Dengwil. Upang makatakas mula sa mga kamay ng isang Yuan Chi cultivator, si Yang Kai ay hindi nang ahas na magpigil. Naramdaman ang pag-angat ng lakas ni Yang Kai, bahagyang lumubog ang mukha ng babae, nanginginig ang kanyang mapuputing-puting mga kamay habang lumilipad ang ilang manipis na sinulid mula sa kanyang mga daliri, tulad ng mga ahas na tumatalon palabas ng kanilang lungga, tumutusok patungo sa mga vital point ni Yang Kai. Ang mga sinulid na ito ay hindi mula sa Yuan Chi, ngunit sa halip ay isang uri ng sutla. Sila ay matigas at pagkatapos ma-infuse ng Yuan Chi, sila ay magiging kasing matalas ng mga kutsilyo. Hindi sila itinuring na artifact, kaya magagamit ang mga ito dito. Sa pag-unawa sa krisis na nilalaman sa mga thread na ito, naging marangal ang ekspresyon ni Yang Kai, biglang bamaling ang kanyang iniisip nang bigla niyang ilabas ang ilang patak ng Yang Liquid mula sa kanyang mga daliri. Sa sandaling lumitaw ang mga patak na ito ng Yang Liquid, sa ilalim ng kalooban ni Yang Kai, sila ay nag-transform sa isang hugis na kalasag, nakasalansan sa ibabaw ng bawat isa, at hamarang sa kanyang harapan. Nang matapos niya ito, dumating ang mga thread sa kanyang harapan. Po. Sa isang mahinang tunog, ang liquefied shield ni Yang Kai ay direktang natusok, ngunit sa bahagyang pagharang na ito, naiwasan pa rin ni Yang Kai na matamaan ng alinman sa kanyang mga vitals, na nagpapahintulot sa mga thread na tumusok sa ilang hindi gaanong mahalagang posisyon at lumabas. Mula sa kanyang katawan. Ang kanyang katawan ay hindi maiwasang manginig habang si Yang Kai ay sumugod sa harap ng babae at sumuntok ng ilang beses. Tumisi ang babae. Ang kanyang ghost claw ay nabasag sa hangin at nakipagsagupaan kay Yang Kai, ang kanyang matutulis na mga kuko ay napunit ang isang piraso ng laman mula sa likod ng kamay ni Yang Kai. Sa mahinang pagungol, mas lalong namutla ang mukha ni Yang Kai, ngunit sa tulong ng kapangyarihan ng ilang palitan na ito, nakabawi siya. Lumipad siya sa ibabaw ng ulo ng babae at bumagsak sa. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang footwork at mabilis na tumakas. Bumalik. Sigaw ng babae, at nanginginig ang seda sa kanyang kamay. Mabangis siyang umatras, ngunit hindi na paatras ang katawan ni Yang Kai. Tumigil lang siya saglit, at saka mabilis na lumipad, nag-iwan ng ilang madugong guhit sa hangin. Kumislap ang mga mata ng babae na may bakas ng pagtataka. Nagulat din sina Jin Hao at Liu Chengkun, na kalmado at kalmado. Ano ang nangyayari? Lumipad si Jin Hao at nagtanong. Ang sutla ng kanyang nakababatang kapatid na babae ay napakatigas. Dahil nakatusok na ito sa katawan ng brat na iyon, paanong hindi siya nito igapos? Natunaw na, tiningnan ng babae ang nabasag na piraso ng seda at naramdaman ang sakit ng kanyang puso. She stamped her foot and said, "Anong tinitingin-tingin mo? Habulin mo siya." Liu Chengkun ang kanyang mga mata at hinabol sila. Nagmamadaling sumunod si Jin Hao at ang babae. Sa liblib na mundo, ginagamit ni Yang Kai ang halos lahat ng kanyang lakas para makatakas. Hindi madaling magbukas ng puwang, ngunit binayaran din niya ito ng malaking halaga. Kung napapaligiran na naman siya ng tatlong iyon, natatakot siya na talagang kailangan niyang gamitin ang kanyang Yang Inflammation Wings. Ang kanyang sariling nilikha na footwork ay itinulak sa limitasyon, ngunit mayroon pa ring hindi malinaw na anino na humahabol sa kanya. Ito ang pinakamabilis na disipulo ng Ghost King Valley. Si Jin Hao at ang footwork ng babae ay hindi kasing ganda ng kay Liu Chengkun, kaya nahuli sila. Pagkatapos tumakbo ng kalahating araw, hinahabol pa rin ni Liu Chengkun si Yang Kai, sumusunod sa kanya na parang anino. Kahit na itulak ni Yang Kai ang kanyang bilis hanggang sa limitasyon, hindi niya ito matitinag. Ang pag-uugali ng kabilang partido ay nagpakita na determinado siyang patayin si Yang Kai. Puno ng galit si Yang Kai. May isang grupo ng halimaw na hayop sa harap niya, mga 4 o 5 sa kanila, mga 1,000 talampakan ang layo sa kanya. Naging mabangis ang puso ni Yang Kai. Hindi lang siya umiwas sa kanila, dirdiretso rin siyang sumugod sa kanila. Umindayog ang kanyang figure. Pagkatapos ng ilang flash, nagmamadali siyang lumabas sa grupo ng gathering area ng monsters. Sa pagbabalik tanaw, nakita niya na si Liu Chengkun ay sumugod din ng hindi nasaktan. Hindi man lang siya napigilan ng grupo ng monster beast. Kapag ang bilis ng isang tao ay umabot sa isang tiyak na antas, maaari talaga nilang maiwasan ang karamihan sa mga labanan dito. Ang monster beast sa ibaba ng 5th order ay mahihirapang habulin sila. High Heaven Pavilion Boy, tumakbo ka man hanggang sa dulo ng mundo, hindi ka makakatakas sa hinahabol ko. Sumuko ka na, sigaw ni Liu Chengkun habang hinahabol. Ang bilis mo talaga, pero nasa separation and reunion boundary ka lang. Hanggang kailan magtatagal ang Yuan Chi sa katawan mo? Maya-maya, maubusan ka ng Yuan Chi. Kapag dumating ang oras na iyon, mamamatay ka. Masunurin tumigil at bibigyan kita ng mabilis na kamatayan.
Kung hindi, kung mahuli kita, ipapadama ko sa iyo na patay ka na. Medyo nagalit din si Yu Chengkun. Ang kanyang bilis ay pangalawa sa Yuan Chi boundary, ngunit ngayon ay hinahabol niya ang isang separation and reunion boundary cultivator. Tihim siyang nagulat sa bilis ni Yang Kai at lalo siyang nainas. Naisip niya na kapag nahuli niya si Yang Kai, tiyak na pahihirapan niya ito. Hindi pinansin ni Yang Kai ang kanyang mga banta. Habang tumatakbo, palihim niyang pinaikot si Yuan Chi para pagalingin ang sarili. Hindi niya kailangang mag-alala na maubusan si Yuan Chi. Tumingin lang siya sa kaliwat kanan para sa pagkakataong manalo. Habang nasa daan, sadyang tumakbo si Yang Kai patungo sa mga lugar kung saan nagtipon ang halimaw na hayop. Tinawid niya ang mga bundok at naputol ang mga tinak. Hindi niya alam kung gaano kalayo ang kanyang tinakbo, ngunit hindi nalalayo si Yu Chengkun. Sa kabaligtaran, si Jin Hao at ang babae mula sa Ghost King Valley ay wala kahit saan. Ngunit hindi pa rin naglakas loob na huminto si Yang Kai. Kung si Yu Chengkun lang, may pag-asa pa siyang lumaban, pero siguradong makakahabol si Jin Hao at ang babae. Kung tumigil siya, mamamatay siya. Matapos ang isang buong araw, hindi alam ni Yang Kai kung gaano kalayo ang kanyang tinakbo, ngunit hinahabol pa rin siya ni Yu Chengkun na parang uod. Habang tumatakbo, si Yang Kai ay sumugod palabas ng malalim na gubat at direktang sumugod sa isang bangin. Sa wakas, nakarating din siya sa lugar. Hindi mapigilan ni Yang Kai na gamaan ang pakiramdam. Noong tumatakbo siya kanina, napagmasdan niya itong bangin. Ito ay halos 10,000 talampakan ang taas, at sa ibaba nito, may mga ulap at umaalog na ulap. Hindi niya alam kung anong klaseng eksena iyon. Nang makakita ng ganoong bangin kalahating araw na ang nakalipas, napagtanto ni Yang Kai na dumating na ang kanyang pagkakataon. Kaya pinangunahan niya si Yu Chengkun hanggang sa lugar na ito. Nakatayo at naghahabol ng hininga, lumingon si Yang Kai at lumingon sa likod. Sa kagubatan, sumugod din si Yu Chengkun palabas. Nang makita niya ang terrain ng lugar na ito, natigilan siya at hindi napigil ang tumawa ng malakas. Lumapit siya ng hakbang-hakbang at sinabing may masamang ngiti. Tumakbo ka, anak ng babae, hindi mataas ang iyong lakas, ngunit ang iyong bilis ay medyo mabilis, kaya hinahabol ka nitong uncle ng napakatagal. Nasa kamay na niya ang tumpay. Ang ruta ng pagtakas ni Yang Kai ay hinaranggan niya, at sa harapan niya ay isang 10,000 talampakan na bangin. Ang isang maliit na separation and reunion boundary cultivator ay katumbas ng pagiging sapilitang sa isang dead end, na walang paraan. Huminga ng malalim si Yang Kai at malamig na tinitigan siya, hindi gumagalaw. Bakit hindi ka tumatakbo? Si Yu Chengkun ay malamig na tumingin kay Yang Kai at tumayo ng 5 talampakan sa kanyang harapan. Walang matatakbuhan. Totoong sinabi ni Yang Kai. Ha. Si Yu Chengkun ay tumawa ng walang prinsipyo. Kaya alam mo rin na walang matatakbuhan. Bitawan mo ako. Sabi ni Yang Kai sa mahinang boses. Nanghihingi ka ba ng awa? Si Yu Chengkun ay nagpakita ng isang mapanlit at mapagmataas na ngiti. Hindi ito ang ugali na dapat kang humingi ng awa. Dapat kang lumuhad, gumapang sa harap ko, yumuko at aminin ang iyong mga pagkakamali. Kung ang tiyo na ito ay nasa mabuting kalooban, marahil siya talagang ililigtas mo ang iyong buhay. Wala akong awa yan sa'yo, kaya bakit kailangan mo pa akong patayin? Tumisi si Yu Chengkun. Wala kaming awa yan, pero ang mga elder namin. Sino ba ang nagsabi sa iyo na malas ka, sa ganoon kalaking lugar, kailangan mo lang kaming sagasaan? Huwag magsalita ng walang kaparirakan, sirain ang sarili mong Meridian, at pagkatapos ay manalangin na ako ay maging mabait. Bitawan mo ako, at bibigyan kita ng gantimpala. Napawi ang ngiti ni Yu Chengkun, at sinabi niya sa mahinang boses. Ilang blood beads mayroon ka? Umiling si Yang Kai. Naabsorb ko na ang lahat ng blood beads. Ngunit mayroon akong ilang bote ng magandang kalidad na mga table tas. Habang nagsasalita siya, inabot niya ang kanyang Chengkun bag at kumuha ng ilang bote ng mga table tas, iwinagayway ang mga ito sa harap ni Yu Chengkun bago iniligpit. Ito ay lahat ng healing pills, kakailanganin mo ito kung gusto mong lumipat dito. Nang makita ang mga bote ng pills na ito, hindi napigilan ni Yu Chengkun na magpakita ng matakot na tingin, at ngumiti siya ng masama. Hindi masama, mukhang hindi maliit ang ani ngayon. Bata, itapon mo ang mga table tas. Payag ka bang bitawan ako? Tanong ni Yang Kai sa mahinang boses. Dahan-daang umiling si Yu Chengkun. Bakit kita pakakawalan? Kahit napatayin kita, kukuha pa rin ako ng blood bead, at ang mga tabletang ito ay magiging akin pa rin. Ang tiyo na ito ay hindi kailanman gumagawa ng masamang pakikitungo. Kung sa tingin mo, nakatadhana kang walang mapapala. Mabangis ang mukha ni Yang Kai, at dahan-dahan siyang umatras ng ilang hakbang, gumawa ng posterya na parang tatalo na siya sa bangin. Nanlamig ang mukha ni Yu Chengkun, at sumimangot siya. Tumanggi ka sa isang toast para lang mapilitan kang uminom ng forfeit, hindi ako naniniwalang mayroon kang lakas ng loob na tumalon. Habang nagsasalita siya, humakbang siya at sumugod kay Yang Kai. Ngunit sa pagtataka ni Yu Chengkun, si Yang Kai ay talagang nagpakita ng isang ngiti, at pagkatapos ay tumalon pabalik ng mahigit 10 talampakan. Tumalon ba talaga siya? Nanlaki ang mga mata ni Yu Chengkun, hindi niya akalain na si Yang Kai ay magiging mapagpasyahan.
Noong una, akala niya ay nagbibiro lang si Yang Kai, tutal, nasa separation and reunion boundary lang siya at hindi makakalipad, kaya ang pagtalon sa ganoong kataas na bangin ay tiyak na magreresulta sa kamatayan. Kung nanatili siya at nakipag-away sa kanya, sa bilis niya, baka nagkaroon siya ng pagkakataong mabuhay. Ngunit ngayon ay talagang tumalon si Yang Kai mula sa bangin ng walang pag-aalinlangan, na naging sanhi ng bahagyang pagkatulala ni Yu Chenkun. Kaagad, galit na galit si Yu Chenkun. Ang batang ito ay malinaw na mas gugustuhin na mamatay kaysa hayaan siyang makakuha ng kaunting benepisyo, siya ay talagang walang awa. Sa mabilis na pag-iisip, sumugod din si Yu Chenkun sa gilid ng bangin at tumalon pababa. Ano ang isang 10,000 talampakan na bangin? Siya ay isang Yuan Chi cultivator, pagkatapos ang Yuan Chi sa kanyang katawan ay mag-transform sa Yuan Chi, maaari siyang lumaki. Hanggat mabilis niyang pinatay ang munting bastard na ito mula sa High Heaven Pavilion, gamit ang kanyang lakas, natural na makakalipad siya. Pangalawa ang blood bead, ngunit talagang hindi niya mabitawan ang mga bote ng healing pill na iyon, matapos mahulog ng mahigit 10 talampakan, tumangala si Yang Kai at nakita si Yu Chenkun na mabilis na sumugod sa kanya, tulad ng isang malaking ibon na ibinuka ang kanyang mga pakpak, ang kanyang mukha ay puno ng kalupitan. Tumisi si Yang Kai, talagang nag-aalala siya na hindi tumalon si Yu Chenkun kasama niya. Kung wala lang siyang lakas ng loob ay nawala ng saysay ang lahat ng pag-arte niya. Nang makita siyang tumalon sa bangin, hindi niya maiwasang gamaan ang pakiramdam. Marshall Peak, Kabanata 222. Mabangis na labanan sa gitnang hangin. Bagamat sunod-sunod na tumalon ang dalawa sa bangin, si Yang Kai ay kusang bumagsak habang hiniram ni Yu Chenkun ang lakas ng kanyang pagkahulog, kaya natural na hindi maikukumpara ang kanilang bilis. Ang huli ay walang alinlangan na mas mabilis. Little brat, kahit mamatay ka, mamamatay ka sa kamay ko. Sigaw ni Yu Chenkun habang mabangis siyang sumugod kay Yang Kai. Sa kalagitnaan ng hangin, sumayaw ang pares ng mga kuko ng multo ni Yu Chenkun nang biglang bumaril ang isang baluktot na mukha ng tao mula sa kanyang mga palad. Ang mukha na ito ay halos kapareho ng nakita niya noong una niyang nakilala ang matandang demonyo. Mabangis na umungal ang mukha na ito, may halong walang kapantay na sama ng loob at evil chi, tulad ng isang masamang multo, agad itong sumugod kay Yang Kai. Binuksan ni Yang Kai ang kanyang kamay at hinampas ang galit na mukha na ito, ngunit hindi niya naramdaman ang kahit kititing na pagtutol at sa halip ay hinayaan itong sumugod sa kanyang katawan ang sama ng loob na espiritong ito. Nakaramdam ng malamig na sensasyon sa kanyang braso, hindi napigilan ni Yang Kai na manginig dahil ang kanyang buong braso ay mabilis na natatakpan ng hamog na nagyelo. Tagumpay na tumawa si Yu Chenkun. Patay ka, ang hakbang na ito ay ang masamang martial skill ng Ghost King Valley, ang Ghost King Seal, na nilinang gamit ang soul ng isang tao. Kunin ng isang buhay na tao, pagkatapos ay patuloy na pahirapan at hiyain sila ng hindi pinahihintulutang mamatay, pinupuno sila ng galit at sama ng loob. Kapag naabot na nila ang isang tiyak na punto, patayin sila at gumamit ng isang espesyal na paraan upang maalis ang kanilang sama ng loob na espiritu at masipsip ito sa katawan ng isang tao upang linangin. Ang pagkilos na ito ng isang disipulo ng Ghost King Valley ay imposibleng ipagtanggol sa pamamagitan ng ordinaryong paraan. Kapag ang sama ng loob na espiritu ay sumugod sa katawan ng isang tao, ang kaaway ay karaniwang isang tupa na naghihintay na katayin. Ayaw ni Yu Chenkun na magaksaya ng oras, kaya natural na gusto niyang mabilis na patayin si Yang Kai at kunin ang blood bead na pinalapot mula sa kanyang laman at Yuan Chi. Matapos magtagumpay ang hakbang na ito, walang prinsipyong sumugod si Yu Chenkun kay Yang Kai at hinawakan siya. Ngunit sa sumunod na sandali, ang katawan ni Yu Chenkun ay hindi napigil ang manginig, ang kanyang mukha ay biglang namula ng ibukan niya ang kanyang bibig at dumura ng isang subo ng dugo. Ngayon lang niya naramdaman na naputol na ang koneksyon ng sama ng loob na espiritong pinalabas niya at ng katawan niya. Ang mapang-akit na espiritong ito ay naglalaman ng kanyang blood essence, Yuan Chi, at soul, kaya nang ito ay nawasak, si Yu Chenkun ay dumanas din ng isang matinding backlash. Ano ang nangyayari? Nagulat si Yu Chenkun at tumingin sa ibaba. Ang hamog na nagyelo sa braso ni Yang Kai ay natutunaw sa bilis na nakikita ng hubad na mata, at ang sulok ng bibig ng alagad na ito ng High Heaven Pavilion ay gamulong sa isang mapagmataas na ngiti. Kahihihi. Tumawa ng malakas ang matandang demonyo sa loob ng katawan ni Yang Kai. Hindi ko inaasahan na kahit na hindi makakilos ang matandang master na ito, may magpapadala pa rin sa matandang master na ito ng masarap na pagkain. Hindi masama, hindi masama. Ang mapang-akit na espiritong ito ay may malakas na aura. Ang sarap talaga. Pagkatapos ng ilang kagat, ang sama ng loob na espiritu ay nilamon ng matandang demonyo. Dinilaan ng matandang demonyo ang sulok ng kanyang bibig. Young master. Tanungin mo siya kung mayroon pa siyang mga bagay na ito. Sabihin mo sa kanya na gumawa pa siya ng ilan para kahit kalahating puno ang matandang ito. Natatakot akong wala na siya. Nakita ni Yang Kai na nasugatan si Chenkun. Alam niya na ang mapaghiganting espiritu ay talagang isang mahalagang bagay. Si Yu Chenkun ay hindi maaaring magkaroon ng pangalawa na ganoon. Nang marinig si Yang Kai na nagsasalita sa sarili, biglang nanlamig ang mukha ni Yu Chenkun. Ikaw pala. Anong paraan ang ginamit mo para sirain ang Ghost King Seal ko? Tumisi si Yang Kai. Hulaan mo, papatayin kita. Galit na galit si Yu Chenkun. Binuksan niya ang kanyang kamay, hinampas niya ang ulo ni Yang Kai.
Ang kanyang ghost claw ay kumikislap na may nakamamatay na aura. Sa isang huwan na tunog, dalawang nagninangas na pulang ilaw ang biglang kumislap mula sa likod ni Yang Kai. Naramdaman ng mabangis na Yuan Chi na ito, nagulat si Yu Chenkun at mabilis na binitawan si Yang Kai. Hindi rin niya sinasadyang binawi ang kanyang pag-atake at inilagay ang kanyang mga kamay sa harap niya sa isang defensive posture. Ngunit sa sandaling matapos niya ang aksyon na ito, nakita niya na si Yang Kai, na kasama niyang nahulog sa bangin, ay biglang nanlamig sa kinatatayuan habang siya mismo ay patuloy na bumagsak sa mabilis na bilis. Pagtingin sa itaas, ang mga balintataw ni Yu Chenkun ay agad na lumiit. Nakita niya ang alagad ng High Heaven Pavilion na nakatayong may pagmamalaki sa hangin, malamig na nakatingin sa kanya na parang agila na tinatanaw ang lupa. Buong katawan niya ay naglabas ng aura na hindi magawang tingnan siya ng mga tao. Pero sa likod niya, mayroong isang pares ng nagninangas na pulang pakpak. Nasusunog sila na parang fireworks. Nasira ang hangin sa paligid. Nakatayo siya roon, hindi mapakali na mayabang, minamaliit ang lahat. Halos hindi makapaniwala si Yu Chenkun sa kanyang mga mata. Anong uri ng artifact ito? Hindi magagamit ang mga artifact dito. Hindi ito isang artifact. Maaaring ito ay isang martial skill. Anong uri ng martial skill ang maaaring magkaroon ng napakatalino na epekto? Anong uri ng martial skill ang maaaring magsilang ng dalawang malalaking pakpak sa likod ng isang tao? Sa gulat, si Yu Chenkun ay saglit na natulala. Inilatag na ni Yang Kai ang kanyang yang inflammation wings. Mabilis siyang lumipad pababa. Ang sitwasyon ay ganap na naiiba mula sa dati. Ngayon ay tuluyan nang nabaligtad ang posisyon ng dalawa. Nang inag ang puso ni Yu Chenkun, ngunit hindi siya nang ahas na maging pabaya. Ang kanyang Yuan Chi ay sumabog at ang kanyang bilis ng pagbagsak ay biglang bumagal, na nagpapakita ng mga palatandaan ng pag-stabilize. Paano siya mabibigyan ni Yang Kai ng pagkakataong ito? Sa isang iglap, lumipad siya sa itaas ng ulo ni Yu Chenkun at marahas na sinuntok patungo sa tuktok ng kanyang ulo. Reklamo ni Yu Chenkun sa kanyang puso. Siya ay isang Yuan Chi cultivator, ngunit pagkatapos ng lahat, siya ay nasa ikatlong antas lamang ng Yuan Chi. Kung walang humaharang sa kanya, maaari siyang lumipad, ngunit sa isang malakas na kaaway na umaatake sa kanya, paano siya makakalipad ng tuloy-tuloy? Sa madaling salita, ang isang Yuan Chi cultivator ay natutong lumipad, kaya hindi siya makalaban habang lumilipad. Nang dumating ang pag-atake ni Yang Kai, wala siyang pagpipilian kundi pakilusan ang lahat ng kanyang Yuan Chi at kontrahin ito gamit ang kanyang kamay. Sa isang malakas na boom, si Yu Chenkun ay bumagsak sa mas mabilis na bilis kaysa dati. Habang nahuhulog sa napakabilis na bilis, ang hangin mula sa ibaba ay halos hindi niya maimulat ang kanyang mga mata, at ang kanyang bibig at ilong ay napuno ng ginaw. Nagmamadali niyang pinakilos ang kanyang Yuan Chi, sinusubukang patatagin ang kanyang pagkahulog. Nang makita niya ang epekto, isang nakamamatay na pag-atake ang nagmula sa itaas. Yu Chenkun. Hindi niya akalain na magiging ganoon kabilis ang bilis ni Yang Kai. Sa pagmamadali, gumawa siya ng hakbang para harangin, ngunit paano niya mahahadlangan ang buong kapangyarihan ni Yang Kai? Yu Chenkun ang matinding sakit sa kanyang mga kamay. Ang mainit na Yuan Chi ay sumugod sa kanyang mga meridian, halos sumugod sa dantian. Ngayon lang niya nalaman na ang alagad ng High Heaven Pavilion na ito ay hindi kasing daling pakitunguhan gaya ng sa tinga. Ang kanyang Ghost King Seal ay tahimik niyang na-neutralize. Mayroon din siyang martial skill na nagpapahintulot sa kanya na magpalago ng isang pares ng mga pakpak sa kanyang likod. Ang Yuan Chi ng taong ito ay hindi rin kapani-paniwalang dalisay. Siya ang perpektong halimbawa ng isang lobo na nakadamit ng tupa upang kumain ng tigre. Lahat ng dati niyang kahinaan ay para lang manhid sa sarili. Si Yu Chenkun ay puno ng panghihinayang. Hindi siya dapat naging gaaman sa mga bote ng pills na iyon at tumalon sa bangin kasama ang brat na ito. Ngayong nasa himpapawid na siya, hindi man lang niya magamit ang 30% ng kanyang lakas. Siya ay lubos na nasa awa ng brat na ito. Pagtingin niya, nakita niyang umaatake muli si Yang Kai, ngunit walang bakas ng bangin sa itaas niya. Nahulog na siya ng mahigit 500 talampakan. Ngayon kahit gusto niyang lumipad, hindi niya magawa. Kong. Napahiyaw si Yu Chenkun. Pakiramdam niya ay babagsak na ang kanyang balikat, at ang bilis na niyang pagbagsak ay nadagdagan ng kaunti. Sa sobrang bilis ng pagbagsak, kapag nahawakan na niya ang lupa, siguradong mamamatay siya ng walang bangkay. Tumama sa mukha niya ang amoy ng kamatayan. Si Yu Chenkun ay nanginginig sa takot. Gusto niyang humingi ng awa, ngunit sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig, isang malakas na hangin ang bumuhos sa kanyang bibig, na naging dahilan upang hindi siya makagawa ng anumang ingay. Sa kalangitan, dalawang figure ang mabilis na bumabagsak. Ang pagkakaiba ay si Yu Chenkun sa ibaba ay hindi sinasadyang bumagsak, habang si Yang Kai sa itaas ay mabangis na winawagayway ang kanyang yang inflammation wings, hinahabol si Yu Chenkun at sabay na umaatake. Kong, kong, kong. Ang bawat pag-atake ay tumagal ng mahabang panahon. Kung tutusin, pabilis ng pabilis ang takbo ni Yu Chenkun. Kakailanganin ni Yang Kai na gumugol ng ilang oras para makahabol. Matapos mahulog sa hindi malamang tagal ng panahon, at hindi alam kung gaano kataas ang bangin, sina Yang Kai at Yu Chenkun ay parehong bumulusok sa puting fog, na para bang sila ay nahuhulog sa mga ulap.
Matapos ang mahigit isang dosenang pag-atake, nabali ang isa sa mga balikat ni Yu Chengkun, at nabali ang magkabilang braso nito. Umagos ang dugo, at mukha siyang kawawa. Sa kalangitan, si Yang Kai, sa tulong ng kanyang Yang Inflammation Wings, ang tunay na master. Kung hindi hinihimok ni Yu Chengkun ang kanyang Yuan Chi na pabagalin ang kanyang pagbagsak ng momentum, hindi sana siya maabutan ni Yang Kai. Pero kahit ganoon, pabilis ang pagbagsak ni Yu Chengkun. Nang maramdaman ng panibagong hangarin ng pagpatay na nagmumula sa itaas ng kanyang ulo, tumangala si Yu Chengkun at nakitang muli siyang inatake ni Yang Kai, na naging dahilan para mataranta siya at mapuno ng panik ang kanyang mga mata nang makita ang gulat sa kanyang mukha. Nabali na ang kanyang mga braso, at wala nang paraan para makalaban niya. Kung tatamaan siya ng ataking ito, tiyak na mamamatay siya. Ngunit sa pagtataka ni Yu Chengkun, biglang nagbago ang mukha ni Yang Kai. Binawi niya ang pag-atake na tatama sa kanya, at ang dalawang pakpak sa kanyang likod ay pumutok ng malakas. Ang bilis ng pagbagsak ay mabilis na bumagal, at unti-unting huminto. Sa pagtakas sa isang sakuna, si Yu Chengkun ay walang kaunting kagalakan, dahil nahulaan niya kung bakit biglang huminto si Yang Kai at pilit na sinubukang pabagalin ang kanyang bilis ng pagbagsak. Habang nakatingin sa ibaba, gaya ng hula niya, 12 ng talampakan ang lupa sa ibaba niya. Yuan Chi ay desperadong bumulwak, at umaasa si Yu Chengkun na ligtas siyang makakarating. Ngunit napakabilis ng kanyang bilis, ang layo ng 12 ng talampakan ay sarado sa isang iglap. Bang! Isang tunog ang narinig. Si Yang Kai, na unti-unting bumabagsak mula sa langit, ay hindi napigilan ang pagkibot ng kanyang mga talukap. Sa lupa kung saan nahulog si Yu Chengkun, isang malaking pool ng madilim na pulang dugo ang namukadkad tulad ng isang pinong bulaklak. Ang mga piraso ng laman at sirang mga paa ay nasa lahat ng dako, at ito ay mukhang napakasama. Ang ikatlong antas ng Yuan Chi Cultivator, kung haharapin ng direkta, tinansya ni Yang Kai na wala siyang pag-asa na manalo. Ngunit gamit ang terrain na ito, ang kaaway ay hindi nagdulot ng anumang pinsala kay Yang Kai at namatay ng walang libingan. Huwag maliitin ang kalaban anumang oras. Itinikom ni Yang Kai ang kanyang mga labi at palihim na nagmuni-muni. Sa sandaling namatay si Yu Chengkun, si Jin Hao at ang dalagang sumugod sa gilid ng bangin ay hindi naiwasang magbago ng kanilang mga ekspresyon. Silang tatlo mula sa Ghost King Valley ay may espesyal na paraan para makita ang lokasyon at sigla ng isa't isa. Sa sandaling namatay si Yu Chengkun, napansin ni Jin Hao at ng dalaga. Namatay si Brother Yu, bahagyang nakaawang ang bibig ng dalaga habang tulala siyang nakatayo doon. Si Jin Hao ay sumugod sa gilid ng bangin at tumingin sa ibaba, ngunit ang tanging nakikita niya ay ulap at hamog, kaya wala siyang makita. Hindi niya maiwasang magalit na sabihin. Tiyak na kinaladkad siya pababa ng bangin ng maliit na brat na iyon ng High Heaven Pavilion. Paano siya naging pabaya? Galit na tinapakan ng dalaga ang kanyang paa. Siya ay isang pangatlong antas na Yuan Chi Cultivator, kahit na nahulog talaga siya sa bangin, basta't siya ay nag-iingat, dapat ay nagawa niyang lumipad pabalik. Pangit din ang mukha ni Jin Hao. Mukhang minaliit nating lahat ang maliit na brat na iyon mula sa High Heaven Pavilion. Siguradong may itinatago siyang lihim na paraan na ikinabigla ni Junior Brother. Ha? Marshall Peak, Kabanata 223. Ang dalawang buto ng dugo. Parehong si Jin Hao at ang babae ay labis na inis. Nalungkot ang kanilang mga puso sa pagkamatay ni Yu Chengkun. Buti na lang at nahulog din sa bangin ng brat na iyon mula sa Sky Tower Pavilion at tiyak na mamamatay. Kahit papaano ay may makakasama sa kanya sa libingan, para hindi sila masyadong malungkot sa daan patungo sa Yellow Springs. Pagkaraan ng ilang saglit na panaghoy sa gilid ng bangin, umalis na ang dalawa. Masyadong mataas ang bangin, at hindi nila alam kung may mga panganib sa ibaba. Hindi sila nang ahas na bumaba para hanapin ang bangkay ni Yu Chengkun, kaya hinayaan na lang nila itong mailibing sa ilang. Sa ilalim ng bangin, iniflap ni Yang Kai ang kanyang Yang Inflammation Wings at dahan-dahang lumapag sa lupa. Kinolekta niya ang blood bead na pinalapot pagkatapos ng kamatayan ni Yu Chengkun. Gaya ng inaasahan sa isang eksperto sa Yuan Chi, ang blood bead na ito ay doble ang laki ng Separation at Reunion Realm blood bead. Kasing laki ito ng prutas ng Longgan, at mas sagana ang enerhiyang taglay nito. Noong na-absorb niya ang blood bead noon, natikman na ni Yang Kai ang tamis. Ngayong nakakita siya ng napakalaking blood bead, hindi naiwasang maging aktibo ang kanyang isip. Kung kaya niyang patayin ang lahat ng Yuan Chi Cultivator na pumasok sa lugar na ito, magkano ang mapapala niya? Sa gilid ng lawa, nalaman ni Yang Kai na may 200 hanggang 300 cultivator na pumasok sa lugar na ito para magsanay. 200 hanggang 300 blood beads. Madali siyang makausad sa Yuan Chi Realm, tama ba? Nang pumasok sa isip niya ang ideyang ito, hindi maiwasan ni Yang Kai na mabigla. Mabilis niyang pinigilan ang kanyang pag-iisip, natatakot na mapuko nito ang nakatagong hangarin sa pagpatay at puot sa kanyang puso. Inilagay ang blood bead sa kanyang Chenkun bag, ibinaling ni Yang Kai ang kanyang ulo upang tumingin sa kaliwa at kanan, pagkatapos ay mabilis na umalis sa isang tiyak na direksyon. Ito ay isang malaking lambak na natatakpan ng mga ulap at ambon. Lahat ng apat na gilid ay lubhang matarik at matataas na bangin. Imposibleng bumaba ang mga ordinaryong tao.
Kahit na ang lakas ng isang tao ay umabot sa Yuan Chi realm, hindi sila mangangahas na padalos-dalos na pumasok sa lambak bago imbestigahan ang sitwasyon sa ibaba. Naglakad si Yang Kai sa lambak sa loob ng isang araw at unti-unting naunawaan ang lupain. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting saya. Ginawa ito ng ganitong uri ng kalupaan kaya siya lang ang gumagalaw dito. Hindi niya kailangang mag-alala na makaharap ang isang kalaban na hindi niya matatalo. Sa daan, nakapatay din siya ng ilang Fourth Order Monster Beast. Hindi naman sa wala siyang napala. Hanggat mayroon siyang sapat na oras, ang kanyang lakas ay unti-unting lumalakas. Kung aalis siya sa lugar na ito, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa mga Yuan Chi cultivator na iyon. Napakalaki talaga ng lambak. Naglakad si Yang Kai at nanghuli dito araw-araw. Araw-araw, aani siya ng ilang mga gantimpala. Paminsan-minsan, makakatagpo siya ng ilang level 5 monster beast, ngunit mabilis niyang iniiwasan ang mga ito at iniiwasan. Makalipas ang mahigit 10 araw, nakolekta ni Yang Kai ang mahigit 30 monster beast blood orbs. Inabot siya ng 2 oras upang makahanap ng ligtas na lugar. Pinuhin at ay absorb ang lahat ng ito. Kasama ang blood bead na nakuha niya pagkatapos ng kamatayan ni Yu Chengkun, naramdaman ni Yang Kai na naabot na niya ang bottleneck ng separation and reunion boundary 4th stage at isang hakbang na lang ang layo para makalusot muli. Ito ay isang masaganang ani. Gayunpaman, tila kakaunti lang ang monster beast sa lambak na ito para patayin nila. Sa paglipas ng panahon, mahirap para kay Yang Kai na makatagpo muli ng tier 4 na monster beast, bagamat may mga bakas ng aktibidad ng ilang tier 5 monster beast. Ngunit talagang ayaw ni Yang Kai na makipag-away sa kanya. Matapos tumakbo sa buong paligid ng lambak, unti-unti siyang bumalik sa lugar kung saan siya orihinal na nakarating. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpa siya si Yang Kai na galugarin ang gitna ng lambak upang makita kung makakahanap pa siya ng higit pang monster beast. Kung wala na, kailangan niyang umalis sa lambak na ito at mag-isip ng ibang paraan. Mabilis na sumulong si Yang Kai sa lambak. Nakatagpo nga siya ng ilang monster beast at nakakuha ng ilang blood beads. Ngunit habang naglalakad siya patungo sa gitna ng lambak, wala siyang nakita ni isang halimaw na hayop. Walang kahit kititing na bakas ng aktibidad ng monster beast. May bakas ng pagdududa sa kanyang puso, nagpatuloy si Yang Kai sa paglalakad. Pagkalipas ng ilang araw, biglang huminto si Yang Kai, na naglalakad, at tumitig sa harapan niya. Ang kanyang mga balintataw ay lumiit at ang kanyang mukha ay hindi sinasadya na napuno ng pagkabigla at hindi paniniwala. Nakakita siya ng isang napakalaking balangkas. 1,000 talampakan ang layo. May puting kalansay na tahimik na nakahandusay sa lupa. Kahit na napakalayo nito, naramdaman ni Yang Kai ang isang sinaunang at barbaric na aura na nagmumula rito. Ang kalansay ay hindi bababa sa 20 talampakan ng taas, at hindi niya alam kung gaano ito katagal. Ang mga puting buto ay kumikinang na parang gereng. Kahit na matapos ang hindi mabilang na mga taon, ito ay matyaga at hindi natitinag. Kahit na lumipas na ang flow ang Time Great Emperor, nakatayo pa rin ito at hindi naging alikabok. Napakalaki ng balangkas. Mahirap isipin kung gaano kalakas ang halimaw na hayop na ito bago ito namatay. Matagal na nagulo ang isip niya. Pagkatapos, dahan-dahang itinaas ni Yang Kai ang kanyang mga paa at naglakad palapit dito. Nang makalapit siya, nalaman ni Yang Kai na hindi lang isang balangkas ang nandito, kundi 2. Ang isa sa kanila ay ang nakita niya mula sa malayo, habang ang isa ay maliit at katanji tanging. Parang magkadugtong ang 2 kalansay, ngunit nang tingnan niyang mabuti ay hindi. Kaya lang, ang maliit na kalansay ay nakaimbed sa tiyan ng malaking kalansay. Ang 2 halimaw na hayop na ito ay namatay na magkasama. Iginiit ng Old Demon. Tumanggo si Yang Kai at sumang-ayon sa kanyang bawas. Sa pagtingin sa 2 kalansay, malabo niyang nakikita ang hirap at pagdanak ng dugo ng labanan. Ang 2 halimaw na hayop, isang malaki at isang maliit, ay pantay-pantay. Walang malinaw na nanalo. Napukaw ang kabangisan ng halimaw na hayop. Walang handang maging mahina, at walang handang umamin ng pagkatalo. Sa huli, pinunit ng mas maliit na monster beast ang tiyan ng malaking halimaw na beast, ngunit nasugatan din ito ng husto ng malaking halimaw na beast. Kasabay nito, nahulog ito sa lupa at namatay. Hindi mabilang na taon ang lumipas. Umihip ang hangin at sumikat ang araw, at natakpan ng buhangin at alikabok ang mga bakas ng nakagigimbal na labanan. Gayunpaman, hindi nila maibaon ang mga puting buto at ang hindi sumusukong mamamatay tao na aura. Hindi hamupa ang pagkabigla ni Yang Kai. Bumagsak ang kanyang mga mata sa malaking kalansay. Hindi niya alam kung anong uri ng monster beast ang maaaring magkaroon ng ganoon kalaking katawan. 20 talampakan ang taas nito nang bumagsak ito sa lupa, at kalahati lang ito ng katawan nito. Karamihan sa katawan nito ay nakabaon pa rin sa ilalim ng alikabok. Ang bawat buto nito ay napakalakas at makapangyarihan, at ang katawan nito ay napakalaki. Ito ay malamang na isang napakalakas na halimaw na hayop noong ito ay nabubuhay pa. Ngunit ano ang pinagmulan ng maliit na halimaw na hayop? Ito ay napakahina na maaari itong mamatay kasama ang kanyang kalaban. Old Demon, alam mo ba kung anong klaseng monster beast ito? Matagal na tumayo si Yang Kai bago niya unti-unting naisip ang kanyang mga iniisip at nagtanong. Hindi ko ito mahihinuha sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kalansay. Sagot ng Old Demon.
Iniunat ni Yang Kai ang kanyang kamay at marahang hinawakan ang malalaking puting buto. Sa sandaling dumampi ang kanyang mga daliri, ang mga buto ay bumagsak at naging pinong pulbos. Ang dalawang kalansay na tumambad sa ibabaw ng lupa ay nagsimulang mag-crack at gumuho sa isang iglap kasabay ng malakas na dagandong. Dito sila namatay at dito inilibing, kaya saan napunta ang kanilang kaluluwa. Kahit na ang napakalakas na demonyong hayop ay hindi makatakas sa kapalaran ng kamatayan. Ito ay tunay na nakakalungkot. Ngunit hindi nagtagal, hindi napigilan ni Yang Kai na itaas ang kanyang kilay. Dinilat niya ang mga mata niya at tumingin sa paligid. Young Master, ano ang hinahanap mo? Naguguluhan ang Old Demon. Blood beads, napakalakas ng dalawang monster beast na ito, gaano kaya kalala ang blood beads pagkatapos nilang mamatay? Tuwang-tuwang sagot ni Yang Kai. Maraming taon na silang patay. Wala na dapat pang blood beads, di ba? Pupusta kung nandito pa rin sila. Naniniwala ka ba? Tumiti si Yang Kai ng may kumpiyansa. Ang matandang lingkod na ito ay mabagal. Ang matandang demonyo ay mapagpakumbabang humingi ng patnubay. Ito ang lambak sa ilalim ng bangin. Nababalot ito ng mga ulap at ambon. Sa palagay ko ay hindi bababa ang Yuan Chi cultivator dito nang walang dahilan. Tumawa si Yang Kai. Ako lang, na hinabol sa isang dead end, magdadala sa panganib. Ngunit kahit na hindi bumaba ang cultivator, mayroon pa ring halimaw na hayop dito. Bago siya matapos magsalita, biglang natauhan ng matandang demonyo. Nitong mga nakaraang araw, wala silang nakitang aktibidad ng monster beast sa malapit. Kung hindi dumating ang cultivator, at hindi dumating ang monster beast, kung gayon ang blood beads na naipon mula sa dalawang makapangyarihang monster beast na ito ay hindi mawawala. Si Yang Kai ay masyadong tamad na magpaliwanag. Tiyak na naiintindihan ng matandang demonyo. Isang patak ng yang liquid ang lumitaw sa kanyang daliri at naging hugis pala. Ibinaon niya ang kanyang ulo at hinukay. Napaka-partikular ni Yang sa kanyang paghuhukay. Hinukay niya ang mga buto ng malaking kalansay. Dahil ang blood beads ay nakondense mula sa dalawang halimaw na hayop na ito pagkatapos nilang mamatay, sila ay dapat na nakabaon sa buhangin at dapat ay nasa ilalim. Ang mga ulap ng alikabok ay itinaas. Mabilis na nagukay ng mas malalim si Yang Kai. Napakaingat niyang hinukay at hindi binitawan ang anumang kainahinalang lugar. Matapos maghukay ng higit sa 10 talampakan, biglang sumambulat mula sa lupa ang isang sinag ng pulang-pula. Nahanap ko na, tuwang-tuwa si Yang Kai. Mabilis at maingat niyang itinaas ang lupa sa paligid niya. Hindi niya maiwasang mapang-angga. Naisip niya na ang blood beads na nagmula sa napakalakas na halimaw na hayop ay magiging kasing laki ng ulo ng tao. Kung hindi ito kasing laki ng ulo ng tao, dapat kasing laki ng kamao. Ngunit hindi ito ang kaso. Ang blood beads sa ibaba ay mas maliit kaysa sa nakuha ni Yu Cheng-kun pagkatapos niyang mamatay. Kasing laki lang ito ng 4th grade monster beast. Mali kaya ang estimation niya. Ang dalawang halimaw na hayop na iyon ay hindi makapangyarihang pag-iral. Sa ilang pagdududa sa kanyang puso, nagpatuloy si Yang Kai sa paghuhukay. Hindi nagtagal, nakakita siya ng isa pang blood bead sa malapit. Halos kapareho ito ng nauna. Ang dalawang halimaw na hayop ay mamamatay na sama. Ang kanilang lakas ay pantay, kaya ang blood beads ay natural na pareho. Nakakunot ang noo, bahagyang pinaandar ni Yang Kai ang true yang secret art. Gusto niyang maramdaman ang enerhiyang nakapaloob sa dalawang blood beads na ito. Ngunit sa sandaling na-activate ang lihim na sining, dumain si Yang Kai at hindi sinasadyang umupo ng naka-cross-legged. Puno ng takot ang mukha niya. Young Master. Nagulat ang Old Demon. Mabilis siyang sumigaw, ngunit wala siyang nakuhang sagot mula kay Yang Kai. Sa sumunod na sandali, nakaramdam siya ng surge of energy na nagpabilis ng tibok ng puso ng mga tao. Patuloy itong umaagos mula sa kamay ni Yang Kai papunta sa kanyang katawan. Bukod dito, ang enerhiyang ito ay hindi dalisay at hinaluan ng napakaraming evil chi at demonic chi. Ang walang kapantay na evil chi at evil chi na ito ay naging sanhi ng kahit isang matandang diablo tulad ng Old Demon, na sanay sa magagandang salamin sa mata, na manginig. Nanginginig si Yang Kai. Sa isang iglap, ang kanyang mga meridian ay puspos. Ang true yang secret art ay hindi makontrol na pinaandar, nililinaw ang mga dumi sa napakalaking dami ng enerhiya na ito at pagkatapos ay ibinuhos ito sa matigas na gininto ang skeleton. Sa sandaling ito, isa lang ang nasa isip niya. Ano ang pinagmulan ng dalawang monster beast na iyon? Bakit iba ang mga blood beads pagkatapos ng kamatayan sa iba? Ang iba pang blood beads ay walang katulad na dalisay at madaling makuha ng sinuman. Gayunpaman, magkaiba ang dalawang blood bead na ito. Naglalaman sila ng sobrang ligaw na kalikasan at masamang aura ng demonic beasts noong sila ay nabubuhay pa. Kung sila ay hindi pino at hinihigop, tiyak na magiging sanhi ito ng isang tao na maging katulad ng mga demonic beast at mawala ang kanilang pagkatao. Hindi kaya kapag ang lakas ng isang tao ay umabot sa isang tiyak na antas, ang mga blood beads na namuo pagkatapos ng kamatayan ay ibang-iba. Gustong ihinto ni Yang Kai ang pagsipsip ng enerhiyang ito, ngunit anuman ang mangyari, hindi niya ito magawa. Ang enerhiya sa dalawang blood beads ay lumundag ng hindi mapigilan. Wala siyang choice kundi tanggapin at pinuhin ito. Marshall Peak, Kabanata 224. Heaven-piercing hostility.
Sa loob lamang ng 10 paghinga, naramdaman ni Yang Kai na nalagpasan niya ang bottleneck ng Separation and Reunion Boundary 4th Stage. Ang kanyang sariling paglilinang ay lumundag, tumawid sa Separation at Reunion Boundary ikalimang yugto tulad ng isang mainit na kutsilyo sa mantikilya, at pagkatapos ay nagpatuloy sa pag-akyat. Ang biglaang tagumpay ay naging sanhi ng pagkataranta ni Yang Kai. Bagamat gusto rin niyang lumakas ng mabilis, ang ganitong uri ng nakakabaliw na pag-agos ng enerhiya ay lumampas sa limitasyon ng kung ano ang maaari niyang tanggapin. Ang lahat ng kalamnan ni Yang Kai ay humigpit, at nang walang anumang babala, ang kanyang buong katawan ay tumaba. Ang kanyang nakalabas na balat at laman ay nagsimulang kumikislat. Parang may hindi mabilang na bulate na gumagapang sa loob ng kanyang katawan, na labis na nakakatakot sa kanyang hitsura. Pagkaraan ng ilang sandali, ang balat ni Yang Kai ay nagsimulang pumutok, at ang kanyang mga kalamnan ay nagsimulang mabali sa bawat pulgada. Nagsimulang umagos ang dugo, at naging duguan ang buong katawan niya. Sa ilalim ng malaking presyon, ang matigas na gininto ang skeleton ay naging mas gutom kaysa dati, walang katapusang nilamon ng pinong enerhiya. Gayunpaman, kahit na ang true secret art ni Yang Kai ay itinulak sa limitasyon, hindi pa rin ito makakasabay sa bilis ng pagdagsa ng enerhiya. Hindi mabilang na mga malalambot na tunog ang ibinuga mula sa loob ng kanyang katawan. Sumabog ang mga kumpol ng madugong fog habang inilalabas ang mga tunog na ito. Kaagad, hindi mabilang na dugo pulang kumikinang ang lumabas mula sa loob ng kanyang katawan. Ang lugar sa loob ng 1,000 talampakan na radius ay agad nasakop ng sobrang ligaw at marahas na enerhiyang ito. Ang matandang demonyo ay sumigaw sa takot, ngunit hindi nakatanggap ng tugon mula kay Yang Kai. Ito ay balisa tulad ng isang langgam sa isang mainit na kawali, walang magawa. Pinigilan ni Yang Kai ang matinding kirot na nagmumula sa buong katawan niya, mahigpit na itinikom ang kanyang mga ngipin, nanginginig ang buong katawan. Sa sandaling ito, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagsmaya. Ang napakalaking pressure na nagmumula sa kanyang katawan ay nagparamdam sa kanya na siya ay nasa bingit ng pagbagsak, hindi na makatiis. Habang patuloy na bumubuhos ang napakalaking enerhiya sa kanyang katawan, naramdaman ni Yang Kai na mas lalong namamaga ang kanyang katawan. Kung magpapatuloy ito, maaga o huli, sisabog siya mula sa malaking halaga ng enerhiya. Bukod dito, ang krisis na kinakaharap ni Yang Kai ay hindi lamang ang pag-agos ng enerhiya, kundi pati na rin ang masamang aura na pumasok sa kanyang isipan kasama ng enerhiya. Ito ang aura ng dalawang monster beast. Pagkatapos nilang mamatay, dahil sila ay masyadong makapangyarihan, ang mga prinsipyo ng mundo dito ay ginawang blood beads ang kanilang monster cores at flesh essence. Gayunpaman, hindi pa rin ito mabura ang kanilang aura. Ang banta ng masamang aura na ito ay hindi mas mababa sa epekto ng enerhiya. Naiingatan lamang ni Yang Kai ang kanyang isip at pigilan ang kanyang sarili na maapektuhan ng aura ng monster beast. Kasabay nito ang pagtakbo ng isip niya habang nag-iisip ng paraan para maresolba ang sitwasyon. Sa katunayan, ang solusyon ay napakasimple. Hanggat ang tunay na Yang Yuan Qi sa katawan ay maaaring pinuhin ng enerhiya sa parehong bilis ng enerhiya na pumapasok sa katawan, ang panganib ay natural na maiiwasan. Bagamat alam niya ang pamamaraan. Gayunpaman, napakahirap na makamit ito. Ang true Yang tactic ay naipush na sa limitasyon. Walang paraan upang mapataas ang bilis. Ang tanging solusyon na natitira ay gawing mas dalisay at siksik ang tunay na Yang Yuan Qi sa kanyang katawan. Si Zen Yang Yuan Qi ay parang bola ng apoy. Ang enerhiyang bumalot sa kanyang katawan ay parang isang piraso ng matigas na bakal. Kung mas dalisay ang apoy, mas siksik ito. Kung mas mataas ang temperatura, mas mabilis na matuno ang bakal. Ngunit walang oras para isipin ito. Sa sandaling pumasok ang ideyang ito sa kanyang ulo, itinikom ni Yang Kai ang kanyang mga ngipin at sumabog ang isang patak ng Yang liquid sa loob ng dantian. Ang isang patak ng Yang liquid ay katumbas ng kabuuang halaga ng Yuan Qi na nakaimbak sa mga meridian ni Yang Kai. Sa pagsabog na ito, ang mga nakapak na meridian ay lalong nagsikip. Ang pamamaga ng sakit ng kanyang mga meridian at ang pagkapunit ng kanyang laman ay naging sanhi ng hindi mapigil na panginginig ni Yang Kai. Pidgel ang hininga, galit na galit niyang ipinipit ang kanyang mga meridian. Kinokompress at dinadalisay ang tunay na Yang Yuan Qi sa kanyang mga meridian. Ito ay isang gawain na sumubok sa lakas ng loob ng isang tao. Sa kabutihang palad, ang Anyildang Wheel ay gumanap ng isang papel sa napakahalagang sandali. Ang pansamantalang pagtaas sa kaharian ay nagbigay daan kay Yang Kai na makatiis ng mas maraming epekto sa enerhiya. Matapos magtiis ng ilang panahon, biglang nabawasan ang pressure. Sa ilalim ng desperadong paghihimok ni Yang Kai, ang tunay na Yang Yuan Qi sa kanyang mga meridian ay nasunog at nagsanib sa isa't isa. Ito ay talagang naging mas dalisay kaysa dati. Ang Yuan Qi ay naging mas dalisay, at maging ang bilis ng sirkulasyon nito ay tumaas. Sa two-pronged approach na ito, natural na mas mabilis matuno ang enerhiyang pumasok sa kanyang katawan. Nang mapagtanto ito, nayanig ang isip ni Yang Kai. Nagbigay siya ng higit na pagsisikap upang i-compress ang kanyang mga meridian at kontrolin ang pagsasanib ng Yuan Qi. Sa pagdaan ng panahon, ang tunay na Yang Yuan Qi sa kanyang katawan ay naging dalisay at dalisay. Ang kahusayan ng pagsasanib ng enerhiya ay tumaas din, at ang bilis ng sirkulasyon ay tumaas ng halos 5%.
Mula sa labas, ang namamaga na katawan ni Yang Kai ay parang isang lobo na may maliit na butas na nakatusok dito, at ito ay bumabawi sa hindi matukoy na bilis. Sa wakas ay hindi napigilan ng matandang demonyo na makahinga ng maluwag. Nagtago siya sa Soulbreaker Owl at walang tigil na nanalangin. Ang buhay at kamatayan ni Yang Kai ay malapit na nauugnay sa kanya. Paanong hindi siya mag-aalala? Nang bumagal ang pagsasanib ng tunay na Yang Yuan Chi sa kanyang katawan, pinasiklab ni Yang Kai ang isa pang patak ng Yang Liquid. Gamit ang desperadong pamamaraang ito, pinigilan niya ang pagsasanib ng Yuan Chi. Makalipas ang kalahating araw, nang ang True Yang Yuan Chi ay umabot sa isang tiyak na antas ng kadalisayan, ang True Yang Secret Art ay nagsimulang umikot. Halos marinig ni Yang Kai ang humuhuni na nagmumula sa kanyang katawan. Ito ay ang kaaya-ayang tunog na dumating ng ang Yuan Chi sa kanyang mga meridian ay damaloy sa isang tiyak na limitasyon. Sa oras na ito, ang pagsasanib ng enerhiya ng True Yang Yuan Chi ay makakasabay sa bilis ng 2 blood beads. Unti-unting bumalik sa normal ang kanyang mataba na katawan. Wala nang panganib ang kanyang buhay. Hindi napigilan ni Yang Kai na makahinga ng maluwag. Palihim niyang idinilat ang kanyang mga mata para tingnan, at nalaman niyang hindi gaanong nagbago ang 2 blood beads sa kanyang kamay. Pareho pa rin sila ng laki noong unang sinundo. Tila minamaliit niya ang enerhiya sa 2 blood bead na ito. Ang pakikibaka sa pagitan ng buhay at kamatayan ay nagpaisip kay Yang Kai. Nagkaroon din siya ng kaunting kaliwanagan sa kanyang estado ng pag-iisip. Ito ay hindi lamang isang pagtaas sa lakas. Isa sa mga gawain ng isang nagbubunga ng Separation and Reunion Boundary ay ang paghahanda para sa pagsulong sa Yuan Chi Boundary. Kinailangan nilang gawing dalisay at mas mayaman ang Yuan Chi sa kanilang katawan. Kapag umabot na ito sa isang tiyak na limitasyon, ang Yuan Chi ay magiging Yuan Chi, at sila ay maayos na uusad sa Yuan Chi Boundary. Bago ito, ang lakas ni Yang Kai ay tumaas lamang dahil sa pagtaas ng enerhiya sa kanyang katawan. Ngunit pagkatapos maranasan ang pagsubok sa buhay at kamatayan, nalaman niyang hindi ganoon kadali ang paglusot. May iba pang mga paraan. Masasabi pa nga na kahit hindi tumaas ang enerhiya sa kanyang katawan ay nakakalusot pa rin siya. Kapag ang Yuan Chi ay umabot sa isang tiyak na antas ng kadalisayan, ito ay magiging isang pambihirang tagumpay. Sa bawat tagumpay, ang Yuan Chi ay magiging mas dalisay at dalisay, unti-unting nagiging Yuan Chi. Gayunpaman, ang isang normal na cultivator ay walang kondisyon ni Yang Kai. Ang dantian ay nagimbak ng napakalaking enerhiya anumang oras, kaya maaari lamang nilang gamitin ang paraan ng pagtaas ng Yuan Chi upang dahan-dahang i-compress at pagsamahin ito, at sa gayon ay makamit ang epekto ng purification. Ngunit kalahating araw na ang nakalipas, nang si Yang Kai ay nahaharap sa isang desperado na sitwasyon, sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakakita siya ng angkop na paraan ng paglilinang para sa kanyang sarili. Ang pagtuklas na ito ay nagpalinaw sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin sa Separation and Reunion Boundary. Ang kaliwanagan at pagpapabuti sa kanyang estado ng pag-iisip ay nagpagaan ng pakiramdam ni Yang Kai. Napakaganda ng pakiramdam na ito ng paghahanap ng layunin. Ang enerhiya sa 2 blood beads ay patuloy na bumubuhos sa kanyang katawan, sunod-sunod, tulad ng isang malawak na ilog, na gumugulong at naging kabisera niya upang lumakas. Ang masamang chi at masamang chi mula sa enerhiya ay pino, ngunit hindi sila natunaw. Sa halip, sila ay pinisil palabas sa kanyang mga meridian at nagtipon sa katawan ni Yang Kai, kung saan hindi sila maalis ng hangin. Ang abnormal na sitwasyong ito ay natural na napansin ni Yang Kai, ngunit ngayon siya ay nasa kritikal na yugto ng pagsipsip ng enerhiya, kaya natural na wala siyang oras upang bigyang pansin ito. Gayunpaman, kinumpirma rin ito ang malupit na katangian ng 2 halimaw na hayop. Kahit na sila ay namatay ng hindi mabilang na taon na ang nakalilipas, kahit na sila ay nakondense sa blood beads, ang kanilang pagiging demonyo ay umiiral pa rin. Ang pagsipsip ng 2 blood beads ay tumagal ng 10 araw na pagsisikap ni Yang Kai. Mahigit sa kalahati ng Yang Liquid sa dantian ay naubos na bago niya lubusang nalinas ang mga ito. Ngunit ang nakapagtataka sa matandang demonyo ay napagkatapos na sumipsip ng napakalaking enerhiya, talagang hindi nakalusot si Yang Kai, pinananatili ang kanyang cultivation sa Separation and Reunion Boundary 5th stage. Ang pagtuklas na ito ay talagang naging palaisipan sa kanya, at hindi niya alam kung anong uri ng misteryo ang nasa likod nito. Nang tuluyang mawala ang 2 blood beads, ang huling tipak ng masamang chi ay damaloy palabas sa katawan ni Yang Kai at nagtipon sa paligid niya. Pagkaraan ng 10 araw, ang lugar kung saan nagmumuni-muni si Yang Kai ay napuno ng mamamatay tao na aura. Ang masamang chi ay nahahati sa 2 at nagtipon sa paligid ni Yang Kai, patuloy na nakikipaglaban sa isa't isa, tulad ng 2 halimaw na hayop noong sila ay nabubuhay pa. Ang nakapalibot na libong metro ay nababalot ng madilim at mapanglo na masamang chi. Habang nagtatagpo ang huling tuldok ng masamang chi, ang 2 magkalaban na si Evil Chi ay biglang nagsimulang bumagsak at namimilipit. Habang sila ay bumagsak, ang 2 Evil Chi ay unti-unting nagbago sa hugis ng 2 halimaw na hayop. Ang nasa kaliwa ay 10 metro ang taas, ang buong katawan nito ay puti ng nyebe, at walang kahit kititing na bakas ng dumi sa katawan nito. Sa noo nito ay may maringgal na karakter na hairy, at ang 2 pangil sa sulok ng bibig nito ay kumikinang sa malamig na liwanag.
Ang parang litigo nitong buntot ay kasing lakas ng bakal, at nang ay ugoy ito, ang hangin ay umuungod. Ito ay isang white tiger. Ang nasa kanan ay napakalaki, hindi bababa sa 400 hanggang 500 metro ang taas, ang katawan nito ay matayog sa mga ulap. Halos imposibleng makita kung ano ang hitsura nito, ngunit mula sa hugis ng katawan nito, malabong makita ang hugis ng isang baka. Nang tumama ang 4 na paa nito sa lupa, yumanig ang lupa. Nanginginig ang langit na puting tigre, nahati sa lupa ang banal na baka. Hindi napigil ang mapabulalas ng matandang demonyo. Nang magkahubog ang dalawang halimaw, pareho silang umungal patungo sa langit. Ang buong lambak ng bundok ay biglang nagbago ng kulay, at kaagad, sila ay naging kulay ambon na ambon at nag-drill sa katawan ng tulalang si Yang Kai. Naramdaman lang ni Yang Kai ang panginginig ng kanyang buong katawan, at ang masamang chi sa kanyang katawan ay bumagsak, na naging dahilan upang hindi siya makagalaw. Ang nakita niya ay hindi na ang tanawin sa kanyang harapan, kundi isang malawak na mundo kung saan ang dalawang halimaw na hayop, isang tigre at isang baka, ay mabangis na naghahabulan at nagpapatayan. Lahat ng uri ng Monster Beast secret skills ay lumipad sa buong kalangitan, na naging sanhi ng pagkawala ng kulay ng mundo at ang mga ulap ay naging magulong. Ito ay isang hindi pa nagagawang labanan. Ito ang sama ng loob ng dalawang Monster Beast sa isa't isa noong sila ay nabubuhay pa. Kahit namatay na, nag-away pa rin sila ng walang katapusan. Ang larangan ng digmaan ng labanang ito ay nasa loob ni Yang Kai, na sumisipsip ng kanilang diwa. Noong sila ay nabubuhay, sila ay pantay-pantay, at kahit na namatay ng magkasama. Pagkatapos ng kamatayan, pantay-pantay pa rin sila. Si Yang Kai ay hindi nakaramdam ng kahit kititing na kakulangan sa ginhawa, maliban sa unang pagkabigla at gulat. Pagkaraan ng ilang sandali, kumalma siya at maingat na pinanood ang buhay at kamatayan na tunggalian ng dalawang halimaw na hayop. Ang ganitong uri ng labanang nakakasira ng lupa ay hindi isang bagay na madaling masaksihan ng isang cultivator ng kanyang antas. Kahit na ito ay isang labanan ng halimaw na hayop, ang panonood nito ay magiging kapaki-pakinabang pa rin. Unti-unti, nakalimutan ni Yang Kai ang tungkol sa pagkakaroon ng oras, at ang kanyang isip ay nakatuon sa dalawang halimaw na hayop. Siya lang ang nanonood. Naka-cross-leg siya sa lupa, at ang kanyang masamang chi ay makikita sa mata, ngunit hindi ito nakaapekto sa kanya kahit kaunti.